share, and subscribe! Whew. We are so glad po na muli sinamahan niyo kami sa isa namang episode na alam ko ay makakapagbibigay po ng kapurihan sa ating Panginoon. We are grateful that indeed the Lord give us this time to really marvel on His works, especially po sa pagbabago ng buhay. Our story today is all about transformation. Ito po ang pag-uusapan natin. At ang una nating panauhin ay isang pastora. Siya po ay naging panauhin natin dati at muli natin siyang makakasama para magbigay ng kapurihan sa Panginoon dahil sa kanyang buhay at kung paano siya patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Ladies and gentlemen, please give me this privilege to introduce to you our guest for today, Pastora Jeneline Liena. Welcome, Pastora. Pinagpalang araw po sa ating lahat at kinagagalak ko muli na ako'y naimbitahan para sa isang istorya ng buhay ng pagbabago. Kumusta po kayo? Mabuting mabuti po, Pastor. Paano po ang ministry? Kumusta din po? Mabuting mabuti po, Pastor, ang ating pong ministry sa ngayon at nakikita ko po na mas lumalago ang mga kapatiran sa bahay ni Emmanuel. Glory to God po. At Pastora, balikan natin ang mga kokonting impormasyon sa buhay ninyo. Saan po kayo sa Pilipinas? Saang probinsya? Ang probinsya ko po ay Pangasinan, specifically Bulinaw, Pangasinan. At ito po ang aking pinagmamalaking probinsya, the Boracay of the North. Wow, gusto kong pumunta dyan. Hindi pa ako nakapunta kahit saan sa norte. Pero later on, pasama sa bakasyon nyo, ha? Amen po, Pastora. Let's get into the background po of the family. Ilan po kayo magkakapatid at pang-ilan po kayo? Noong panahon po siguro ng aking mga magulang, sabi nga is hindi pa uso ang family planning. Kami po ay siyam at ako po ay bunso. Bibigay mo nga sa amin yung storya ng buhay mo kung paano kayo na nagsimula na Kristiyano at mabanggit niyo kung lahat ba kayo sa pamilya ay Kristiyano. Unang-una po sa lahat, bago po ako naging Kristiyano, born again Christian, ang family ko din po ay hindi born again. Kami rin po ay pinalaki sa Roman Catholic, ang aking mga magulang, at ang aking mga kapatid din po ay hindi pa rin po born again. But bago ko po nakilalang Panginoon, meron na po isa sa mga family po namin, which is yun po yung elder sister ko po. Siya po yung naging unang born again Christian sa family at natutuwa at nagagalak at super blessed po ako na siya yung una sapagkat siya po yung nanalangin sa amin para makilala din at matanggap ang ating Panginoong Diyos na buhay. Para po sa kalaman ng lahat, bilang isang OFW, alam ko maraming bansa na ang napuntahan nyo dahil sa pagtatatrabaho. Siguro gusto rin malaman ng mga kapatiran natin kung ano pong mga bansa ang iyo pong napuntahan at ilang taon po kayo na nagtatrabaho na sa mga bansang ito. Ang mga lugar na napuntahan ko sa iba't ibang bansa ay una, ang Taiwan, pangalawa, ang Singapore kung saan ako nagtrabaho bilang domestic helper. At habang nandun ako sa Singapore, binigyan din ako ng chance ng Panginoon na kasama ko ang aking mga employer na napunta rin sa Malaysia. At after ng Malaysia ko is, binigyan rin kami ng pagkakataon ng Lord na mapunta rin sa lugar ng Vietnam na kung saan dito rin is nagkaroon din ako ng trabaho for 3 months. At balikan ko ang lugar ng Taiwan kung saan ko nakilala ang aking asawa. Pero alam ko meron pang nangyari doon sa Taiwan sa inyo. At may nakatagpo ka na siyang nagpabago sa buhay ninyo. And sino po ito? Bago po ako totally na binago ng Panginoon, nagkaroon po muna ako ng relasyon sa Taiwan na kung saan maling relasyon din. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang may asawa that time. At bago ko po nakilala ang Panginoon, ang bulong ko po noon is, Lord, kung sumusobra na po ako, kalabitin mo lang ako. At napakabuti ng Panginoon kasi that time, nung malapit na ako na mas malulung pa
or lumubog pa o lumangoy pa sa kasalanan. Napakabuti ng Diyos kasi may mga born-again Christian po pala sa accommodation ko that time. At that time, doon po ako nag-umpisa na hinila ng Panginoon doon sa pagkakalubog sa kasalanan. At pinapasalamatan ko po ang mga kapatiran doon sa aking accommodation. So doon mo ibig sabihin po, mas lalong nakilala ang Panginoon dahil sa kanyang paggabay sa iyo from that relationship. So this is something new maybe to others, Pastora, but napakadakila ng Panginoon dahil dahan-dahan tayong nakilala ng mga kapatid natin at nandun yung honesty ng puso natin para i-glorify ang Panginoon dahil siya naman talaga ang atin pong binibigyan ng kahalagan sa buhay natin for the glory of God. Sige po, eto po, Pastora. Alam ko na nagkaroon ka ng ganyang relasyon at naitama ng Panginoon sa'yo kasi sabi mo nga na kakalabitin ka ng Panginoon. Ano pong naging role ng naging asawa na ninyo? No, at paano kayo nagsimula, paano kayo nagkita, paano nagsimula ang inyong istorya? Actually po, nakakatuwa. Kasi po, that time is uso po ang textmate. Ayan. Ayan po, nung time na yon, meron po akong boyfriend sa Pilipinas for 10 years. Hindi po kami nagkatuluyan kasi po siya po ay sundalo. But, nung nakarating po ako ng Taiwan, nagkahiwalay po kami sa kadahilan ng LDR at the same time yung communication which is napaka-importante sa role ng isang klase ng relasyon. So, nung time na naboboard po ako, humingi po ako ng mga textmate para nang sa ganon is yung kalungkutan ko syempre doon sa aking hiniwalayang boyfriend, magkaroon po ako ng kasiyahan ba na may makatext. At binigyan nga po ako ng ka-textmate. At yun, yung number po ng aking asawa yung binigay sa akin. Actually, hindi lang po siya. Dalawa sila. Pero tong asawa ko na ngayon, na siyang textmate ko that time, dalawa pala po sila magkatrabaho na nagte-text sa akin. Yun po yung nakakatuwang pangyayari sa buhay ko sa Taiwan. At silang dalawa po nagte-text sa akin. Pag hindi po ako nakakapag-reply, sinasabi nila sa akin, pudpud na daw ba yung daliri ko sa kaka-reply sa mga text nila. So magkaibigan po pala silang ka-textmate ko. Nakakatuwa naman, parang ako ang kinilig doon na in demand si Pastora sa Taiwan. Ngayon ko lang nalaman yun. But praise the Lord po, Pastora, dahil sa natugunan din po at that time, no. Sabihin na natin na ito was a secular aspiration, pero nandun din po ang kapamaraan ng Panginoon kung paano mo nakilala ang asawa ninyo ngayon. I would like to mention the name na kasi ang hirap ang asawa mo ngayon. It's Pastor Julius. Praise the Lord po. Pero ito ang pinakahihintay din ng lahat. No, ano bang ginawa ni Pastor Julius at sinagot mo siya? Ano ba ang katangian ni Pastor Julius at that time na nasasabi mong sa kanilang dalawang nagte-textmate, sa kanya nahulog ang puso mo? Ayan po. Nung ka-text ko po siya, syempre magkakaroon po kayo ng pagkikita or eyeball sa world. Ayan. So nagkita po kaming dalawa, pero bago po yun, bago kami nagkita, na-postpone po yung pagkikita po namin sa kadahilan ng meron siyang trabaho. Nagkaroon pa po kami ng biruan, sabi ko nga, baka wala kang pera, kaya hindi ka makikipagkita. So, ang aking asawa that time is palabiro. Sabi niya, yung pari daw mawawalan siya, hindi. Ayan. At that time din po, palakasan po ba or sabihin na nating yung i-describe mo yung sarili mo bago kayo magkita. So, sabi niya, bago kami magkita, siya raw is, ang kanyang dimple daw ay ala-agamulak. So ako naman, syempre ayoko magpatalo. Sabi ko naman, maraming nagsasabi maganda raw ang mata ko. Ayan. So yun yung mga chat po naming dalawa. At dumating nga po yung pagkikita po naming dalawa. So nung nagkita kaming dalawa, love at first sight. Wow. Kasi po, nung nakita ko po siya, na-attract po agad ako sa mata niya kasi parang nangungusap yung mata niya at parang laging nakangiti. Totoo yan. At saka nakaka-attract din yung nunal niya sa malapit sa mata. So, yun po yung
na-inspire ako sa kanya. Pero hindi pa rin agad ko siya sinagot. Kumbaga, may twist nga po yung relationship namin. Kasi nung nagkita po kami, aaminin ko, na talagang na-attract po ako agad sa kanya. So may mga time na lumalabas kami, pero nung time na po talaga na hindi ko kayang itago yung nararamdaman ko, nagsabi ako talaga ng nararamdaman ko sa kanya. Kaya niya sinasabing lagi na ako ang nanligaw sa kanya. Yun palang istorya na napaka-proud ni Pastor Julius na ikaw ang na parang nahulog. Mali pala yung yung question ko kanina na nahulog siya, nahulog si Pastor Julius sa kanya. But siya pala ang nahulog kay Pastor Julius. Nakuha sa tingin, nakuha sa nunal. Kailan po nangyari ang kasal ninyo? At kamusta naman ang mga unang araw or months ng inyong pagsasama? Bilang magiging asawa po na OFW ang asawa, actually, kinasal po kami. Unforgettable po yung aming kasal sapagkat ito po ay yung napakalakas na bagyo at baha sa buong Pilipinas, Ondoy at Pepeng, na talaga naman pati ang SM ng probinsya is lumubog. So, 10/11/09 ang amin pong date ng kasal. At bilang mag-asawa po na sa mga una at mga unang buwan ng aming pong kasal is andun po yung adjustment kasi LDR din po kami kasi andito po siya sa Saudi, nasa Pilipinas na ako that time. So yung kanya pong bakasyon is, kung hindi po ako nagkakamali, 2 months na po yata yung pinakamatagal. So ibig sabihin, panandalian na yung panahon na nagkasama kayo right after kayong ikinasal. That was hard, no? Mahirap kasi alam natin na ang mga bagong ikinasal dapat magtagal muna na nagsasama. Like sabi nga, in psychology, 1 year daw bago umalis. Pero hindi nangyari sa buhay ni Pastora. Ano pong naging feeling ninyo na LDR kayo? At paano nyo pinuno ang sarili ninyo in terms of your emotions, in terms of your pangangailangan sa bawat isa and your communication? Ang pagpuno ko na lang po dun sa relationship namin is sa communication. At the same time, yung pag-google na lang din sa trabaho. At syempre, may mga pamangkin na rin na nag-aaral. May mga maraming pamangkin na siya na rin nagiging pong libangan para nang sa ganun is maibsan ba yung lungkot na malayo sa asawa. Siguro may tanong ko lang, Pastora. Hindi ba sumagi sa isipan ninyo na sumunod kay Pastor Julius dito sa Saudi Arabia at that time? Or hindi pa pwede? Never ko pong naisip na sumunod kasi lalo na sa aking bunso, tapos may mga magulang po na may edad na, ayoko po talaga silang iwanan. I know that it is also right time for us to know no kung ano po ang naging sitwasyon at that time no sa kanilang relasyon, kung saan may mga bagay na hindi inaasahan at natatawag nilang pagsubok, kung saan ay talagang natinag ang inyong pagmamahalan. Sa bawat relasyon na kinakaharap natin sa buhay, may iba't ibang pagsubok na nararanasan, especially sa mag-asawa. Lalong-lalo na pag kayo ay malayo sa isa't isa. Sa amin ni Pastor Julius, 2013 ang masasabi kong pinaka-worst years ng buhay ko, at the same time, worst years eto na nagkaroon kami ng problema. Unang-una, bago kami nagkaroon ng problema ni Pastor Julius, namatay yung nanay ko ng February. So, nagdadalamhati ako that time. At nadugtungan pa yon ng mga pagdadalamhati pa dahil sa kagagawan ko. Pero nagawa ko ito, sabihin na nating born again ako that time. Born again. Sabihin nating dumadalo sa simbahan, nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero masasabi ko that time, tagadalo pa lamang ako. Pero yung tunay na Kristiyano, hindi ko pa masasabing tunay na Kristiyano ako that time.
Kasi kung tunay na Kristiyano na ako that time, hindi ko magagawa yung pagkakamaling yun, which is nagkaroon ako ng ibang affair sa iba. Bago ko siya nakilala, nakasakayan ko siya sa bus. Isa siyang, sabihin na nating, nasa networking. Nagkaroon kami ng kwentuhan hanggat nahikayat niya ako na sumama sa networking na yon. At doon din, nag-invest ako ng malaki. Na yung tinatawag nating dealer na. So malaking halaga ang na-invest ko. At sa pag-i-invest na yon, lagi ko siyang kasama, siya yung trainer ko, or sinasabi na nating upline sa networking. Hanggang dumating yung time na yung pagdalo ko sa simbahan, hindi na rin ako dumadalo. Kasi ang ginagawa ko, pumupunta kami kung saan-saan para mag-invite ng mga tao na join din sa amin. So, masasabi ko na hindi lamang maling relasyon, kundi na-hype din ako, sabihin na natin, sa pera. Kasi, though nandito si Pastor Julius, syempre, may mga pangangailangan pa, gusto mong yumaman. Ayun talaga ako noon. Gusto kong yumaman. At the same time, pag nakakadalo ka ng mga training, na-hype ka din pala na kung saan yung mga training is para i-boast yung self-confidence mo. Naging ganun ako. Naging mataas ang tingin ko po sa sarili ko. Naging treasure ng mundo yung nasa isip at puso ko. At the same time, naisama na rin pala pati katawan ko. Ang sakit isipin na ako bilang may asawa is nakagawa, which is hindi naman deserve ng asawa ko. Ang alam ko lang noon, gusto kong yumaman. Ako pa yung may kasalanan, pero ako yung malakas na humamon ng hiwalayan. Dumating yung punto na nakita ko pati pagpapadala niya sa parents niya, na kung saan, bakit laging sila? Ba't ako, sila lagi, sila. So nakita ko, gusto kong magpayaman para nang sa ganun is, hindi ko na kailangan pang humingi sa kanya. So yun yung time na masasabi ko na iba pala. Pag talagang yung pera na din yung pumasok sa isip mo. At dumating din yung punto na may nagsabi na rin sa kanya na may karelasyon ako. In denial talaga ako. Sino sa atin na nasa mundo na mag-a-admit na gumagawa ka ng kasalanan? Sabi ko nga, nung sinabi ng kaibigan ko sa kanya na ka-affair ko yung upline ko, pag ako yumaman, bibili ako ng sasakyan at sasagasaan ko yan. Ganun na po ako ka-worse noon, na hindi ko na naalintana kung sino na yung mga nasasaktan ko, which is, ang pinaka-nasaktan ko dun is yung asawa ko, yung pamilya ko. Kasi that time, hindi rin ako umamin. Sino nga ba ang mag-aamin ng kasalanan? Hindi ko inamin sa mga kapatid ko. Hindi ko inamin sa parents ko. Hindi ko siya inamin. At lalong sobrang dagok kasi parang ang sinisisi ko din ang sarili ko na isa ako sa mga cause ng pagkamatay ng nanay ko. Kasi nakikita na ni nanay yung ginagawa ko. Sabi ni nanay sa akin noon, tama pa ba yung ginagawa mo, Gina? Pero nagpatuloy pa rin po ako. At kahit nakalibing ang nanay ko noon, pumupunta pa rin ako sa mga tao para maghikayat doon sa network. Ganon po talaga ang nangyari sa relasyon na meron kaming mag-asawa. So, 2013, February, nailibing ang nanay ko, hindi nakauwi si Pastor Julius. Malalim ang pinagdaanan mo. Alam ko malalim din ang impact nito sa buhay ni Pastor Julius. Paano kumilos si Jesus or ang Panginoon natin na ilayo ka sa kasalanan? Nung time po na nakabalik na po siya dito sa Saudi,
nagkaayusan po kami, pero yinakap ko pa rin po talaga yung kasalanan. Hindi pa rin ako lumayo doon sa upline ko. Still, na, lumalabas pa rin po kami, nag-i-invite ng mga tao, yun po yung nangyari. Pero dumating din po ako sa point na nung sabihin sa akin ng asawa ko na umuwi ka na ng Nueva Ecija, yun po yung naging way para makaalis po ako doon sa pagkakasala na nagawa ko. So nung nakarating po ako ng Nueva Ecija, doon po yung masasabi kong rehabilitation ko. Kasi that time, umaatin na rin po ako ng church doon. At praise God po talaga na napakabuti ng Lord kasi sabi nga niya, ang lahat na nang natamnan or nakakilala na sa Kanya, kailanman walang makakaagaw. At alam ko po na isa po ako doon sa mga nasa kamay niya. Na dumating man po ako or nakaranas or gumawa man po ako ng kasalanan, alam ko na ang Diyos ay mapagpatawad. What was the biggest part that Pastor Julius did para mas lalo kayong mapalapit sa isa't isa at para maialis ka talaga totally sa posibleng pagkakasala pa? Na alam naman natin na nasabi mo sa amin na nilayo ka na dahil napunta ka na ng Nueva Ecija at marami na rin tumulong sa inyo sa churches. But I know I was here in Saudi Arabia at that time at kasama na rin po ako dito sa bahay ni Emmanuel at hindi ko alintana na ganun kalalim ang nangyari. But there was something that Pastor Julius did para mas mapalapit kayo sa bawat isa. That was a very bold move na ginawa niya. Ano po to, Pastora? Ang pinaka ginawa niya that time po is, since wala na si nanay, yun po yung isang rason kung bakit hindi ko inisip na makarating dito sa Saudi. So nung wala na po si nanay, nag-decide po ang aking asawa na kunin po niya ako dito sa Saudi Arabia. At yun po yung never ko rin inisip na makakarating po ako dito sa Saudi. Kailan po kayo dumating ng Saudi Arabia? Dumating po ako dito sa Saudi is 2014 na po iyon. 2014. So, yeah, that was the time also, mga kapatid, na na-meet ko si Pastora Gina. And that time, hindi pa po siya pastora. No? So, nagsisimula pa rin sa bahay ni Emmanuel at sa maliit na simbahan ng bahay ni Emmanuel at that time. Napakalaking challenge po talaga na tanggapin yung offer ni Pastor Julius, lalong-lalo na po pag nasanay ka na yung buhay mo nasa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po na ang pagkakaalam po natin dito sa Saudi Arabia is stricto, madaming bawal. So, ayun po. At sa kagustuhan ko rin po na magkaroon ng reconciliation, pumayag po ako na pumunta po rito. At sabi nga po, pag may mga problema, lalong-lalo na po pag LDR, hindi po siya masusolusyonan ng messages lang, ng text, tawag. Kaya para maayos po yung relasyon, kailangang magsama po kaming dalawa. At salamat sa bansang ito na dito kami dinala at the same time po, bago po kami pala nagkaroon ng problema ng asawa ko at bago pa po kami maging kami bilang mag-asawa, ang panalangin ko po noon is makakilala po siya dito. At bago nga po nangyari, yung pagsubok na napakalaki sa amin is nagpapasalamat po ako. At ngayon ko po nare-realize na bawat pagsubok na nararanasan po natin is hinahanda muna tayo ng Panginoon. Amen po. Tama po yan. Pastora, since nasabi mo na kumilos ang Panginoon sa buhay mo, nagpasalamat ka dahil nakakilala si Pastor Julius, at pinaunlakan mo yung kanyang desire na mapunta ka dito. May gusto lang akong linawin. Naputol na ba ang ugnayan nung nakarelasyon nyo sa Pilipinas nang dumating kayo dito? Opo. Bago po ako nakarating dito at bago po ako po umuwi ng Nueva Ecija, wala na po kaming communication. At nung nandito na rin po pala ako sa Saudi Arabia 2014, may another problem pong dumating 2015 at umuwi po ako that time para magpa-opera kasi yung myoma ko is kailangan ng tanggalin.
So 2015 umuwi po ako para magpa-opera. Natanggal po yung akin pong myoma. At isa rin po yun sa pinagpapasalamat ko. At iniiyak ko rin sa Lord na napakabuti niya kasi talagang doon sa ginawa ko, sabi nga, in every sin that you committed, there is a consequences. At isa yun sa mga tinitingnan ko. Hindi ko alam kung tama ba na isipin ko yun sa nagawa ko, kaya hindi rin kami biniyayaan ng anak. So, andun pa rin yung guilty, andun yung nalulungkot ako kasi hindi ko siya mabigyan ng anak. Pero ang pinagpapasalamat ko po talaga is yung pagkakilala niya sa Panginoon, yung pag-attend niya sa Bible study, yung pakikinig niya ng preaching. Kasi hindi niyo po matatanggal sa aming mga babae na isipin na sabihin na nating baldado sana. Kasi parang wala na akong kwentang babae. Kasi hindi ko na siya mabibigyan ng anak. Pero alam niyo po yung nakakatuwa na sabi ng asawa ko, bakit? Hinahanapan ba kita? At ang nakakatuwa po na sabi niya, since wala kaming baby, siya na daw po muna yung anak ko. Wow, napaka-sweet naman. No, praise God. Iba na yung pagtanggap sa sitwasyon dahil nga nakakilala sa Panginoon. At nandun po talaga, I can see po kung paano talaga ibinigay ni Pastor Julius yung kinang sarili. Buong buo sa inyo. At ramdam po namin yon, no, bilang kasamahan niya for so long. At nung dumating ka kung paano ka rin niya inalagaan. Pero Pastora, nababagabag ako in a sense that in everything that we do, may nasasabing consequences ang mga ginagawa natin. But the very first thing is ang gagawin natin is to ask for forgiveness. Paano po kayo humingi ng kapatawaran kay Lord at kay Julius? Paano naging malakas ang loob nyo na humingi ng kapatawaran sa kanila? Yung paghingi po ng tawad sa Panginoon is, nung nandito na po ako sa Saudi Arabia, nagkaroon po ng EGR sa ibang church. At doon ko po naaalala na yung mga denounce na mga kasalanan, yung may chinechikan. So yun po yung natatandaan kong ginawa ko. Tapos sa aking asawa, hindi ganun kadibdiban talaga. Kasi sabi ko nga, doon sa nagawa ko, sobrang nahihiya ako doon sa ginawa ko na sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa buhay ko at sa pamilya ko is nagawa ko pa siyang gawan ng mali. Which is, sabi ko nga dito sa pag-invite sa akin dito, sobrang nakakahiya na aminin na minsan nakagawa ka ng hindi maganda. Na yung akala mo sa buhay mo hindi mo magagawa. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi iniayos niya ang lahat. Ang buhay ko, ang relasyon naming mag-asawa. At itong pag-uwi ko, ito pa lang po siguro yung pagkakataon na aamin ako sa pamilya ko kasi hindi ko po inamin. So nawa, bigyan ako ng Lord ng lakas ng loob para humingi sa kanila ng kapatawaran. Kasi yung bunso nila, ang akala nila. Pero alam ko na, alam din nila kung ano yung ginawa ko. At this time na pag-uwi ko, gusto ko rin sa kanilang aminin kung ano yung nagawa ng bunso nila. Lalong-lalo na ngayon na andito na ako na ginagamit ng Panginoon at tinatawag na pastora. Nakakahiyang aminin pero sabi ko nga noon, kung gagamitin ako ng Lord, ano yung magiging testimony ko? At yun, sabi ko nga, Lord, is it this time na yung nangyari sa akin, ito ang magiging testimony ng buhay ko. Amen. I honor you po sa
honesty ninyo at sa iyong kalakasan ng loob na sabihin sa amin bilang pastora ng bahay ni Emmanuel. This is something that we have to embrace at something that would give us a lesson na lahat ng tao hindi po immune sa kasalanan. Ang atin pong iisipin ay yung kamay ng Panginoon na patuloy pong gumagabay sa atin, nagpaparamdam sa atin na nandyan lang siya palagi sa tabi natin. And it happened to Pastora. So, eto, panghuling katanungan, Pastora, kasi alam ko na napakarami po kayong natutunan sa buhay ninyo. Pero ano po ang specific na itinuro na mga trials nyo sa buhay mo? Ang pinaka natutunan ko po sa pagsubok sa buhay na naranasan ko is dapat po talaga, lalo na sa relasyon na mag-asawa, is ang head po talaga is ang ating pong Panginoon. At the same time, napakahalaga din po na naglilingkod kayong dalawa sa Panginoon. At sabi nga ng pastora ko na hindi ko makakalimutan, sa mag-asawa, pag ang asawa po ninyo ay nasa ministry, huwag po kayo magsiselos sa ministry. Kasi ang dapat po talaga, number 1 ng Panginoon, pangalawa lamang po tayo. At yun po yung nakakatuwa na malaman sa mga partner po natin, na number 1 si Jesus at pangalawa po tayo. At sa mga magnobyo pa lang po sa ngayon, na sa ating pong bahay panambahan kasi dumadami po sila. Yun po yung dapat po nilang gawin. Unahin ang Panginoon at wag po tayo maging hadlang sa ministry ng atin pong kapartner or nobyo at nobya po natin. At the same time, yung atin pong mga magnobyo at magnobya, kilalanin muna nila ang isa't isa bago lumagay sa tahimik. So yun po. Praise the Lord po, Pastora. Nagpapasalamat kami dahil tinuruan niyo naman kami kung paano maging matatag, no, bilang isang tagapaglingkod ng Panginoon. At sa itinuro ng Panginoon sa buhay ninyo kung paano din magsilbi sa Kanya ng buo. Nandyan yung commitment mo at lalong-lalo na yung pagsuporta dahil nga nandyan din si Pastor Julius na kayong dalawa mag-asawa ay naglilingkod sa bahay ni Emmanuel. And it's just quite a joy for us po na dito sa bahay ni Emmanuel, sina Pastor Julius at Pastora Gina, ay isa sa mga associate pastors natin na patuloy pong naglilingkod sa ating Panginoon at patuloy po na nagbibigay witness sa kanilang buhay para po maitama din at mabigyan, no, ng kalunasan, ng kapaliwanagan ang lahat ng mga gustong mangyari ng Panginoon para po sa ating lahat. And I would like to personally thank you, Pastora Gina, for sharing to us your life, the other side of your life na marami pong hindi nakakaalam. And this time, you are, I can say, you're a free person to really serve the Lord. Wala nang balakid, wala nang hadlang, but you can soar high like eagles, no? And then I know that the Lord will continue to use you more and more in your life. Thank you po sa bawat isa at kami nagpapasalamat sa inyo dahil sinamahan nyo kami sa isa namang makabuluhang talakayan about transformation. And this is one thing that we can say, Lord, thank you so much dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para ibahagi sa bawat isa ang inyong presensya sa mga buhay namin. God bless us!